Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Mayad-ayad nga agahon mga pinalangga nga tagpagamati. Welcome sa Kape at Balitang Agraryo. Ro programa nga kadaga it inspirasyon ag kadagagan it atong mga mamumang benepisyaryong agraryo. Makaron pag-istoryahon naton do life story ni Mr. Roberto Kasungkad aga imawrahay taga Barangay Tigom sa Banwat, Buruanga. Aton nga mamatian kung paano na nalampasan pero mga kabudlayan ag naabot na naro anang handom sa anang kabuhi pati man ko anang nga pamilya. So sir, good morning. Antes kita sir mag-umpisa, pwede ikaw sir makapakilaga sir. Good morning, ako po si Roberto Kasungkad, taga Tigom, Buruanga Clan. Pilang dagon yun ikaw sir? I'm 56 years old. I see. Okay. So sir, basi may gusto ikaw sir nga no nga tamyawon sa aton nga mga tagpagamati makaron sir? Sa nangapamati sa nga programa, may dayad niya adlaw sa inyong tanan. So sir, bali sa dayang programa no katon nga Department of Agrarian Reform, particularly ro Project Split no, ay isa ikaw sir sa benepisyaryo. Paano ikaw sir nakaabil it ka sir nga Project Split? Magita ng social. Napahisayod niya may ganong programang gobyerno, nabil kami. Okay. So bali pila sir nga land area or manotyapad sir di imo nga naabil sa Project Split itdar? Sa magulang ko yan, maabot ko lang kulang 2 hektarya. Ay, okay. So 2 title. Okay. Sa iyong parents? Opo, patay na eh. Okay. So, bali, pila kang magmuyanghod, sir? 7. Okay. Pang pila ikaw? Pang-4. May ano na ikaw, sir? May pamilya na ikaw? Opo. Isa nga. Okay. So, di ka, sir, no, katuwa paro dayang Project Split it aton nga DAR, no? Kamusta ro sitwasyon ko inyo karon sir nga pamilya? Tulong na dyan. So, okay naman. Nakaraos naman sa mga sakahan. Sa Kopras. Kopras yung produkto, sir? Opo. Okay. So, di ka, sir, no? Sa imo nga, kulang-kulang 2 hectares, gawas sa niyog, kopra, ano para imo nga produkto, sir? Saging. Prutas. May pinya man, may avocado. Saka yung mangga. Okay. So based sa imo sir nga nga experience, ikaw mismo sir do nagapanguma sa imo nga mga alaga nga tanom sir? Ang nagalaga diyan yung kapatid ko. Na mild stroke na siya ko eh. Na mild stroke ka na. Opo. Pero dati ikaw, katwa pa na mild stroke, ikaw pa gyapon ito. Ginagsa dati yan. Agsador. Ati ang sa harvest. Opo, nakita. So tapos hay imot adayon makon nga kapatid ro gano. Ngayon yung kapatid ko. Solo niya yan. So may sharing. Sharing opo. Ang kapatid. So ikaw sir no bali sa part matatay ka nga pagpangumo bali pilang dagon yung natanom ninyo ron nga mga niyugan. Ano yan? 60 years na siguro yan. Ron niyugan. Niyog. Oo. Tapos? Kasi yung iba dyan,
Nagtanim ulit. Okay. Bago. Si Manay, matanda na yung niyog eh. Oo. Ag mataas Palitan na ng bago. Opo. Oo. Di na bumunga. Okay. So, nag-ano ka mo, kupras, ano pa ang produkto sa niyog? Pag matanda ng niyog, kukulamber na. Ako walang na. Opo. Wala lang pakinabang eh. Oo. Kukulamber, mapakinabang. So, mga, Tanin na ulit ng bago. so meaning gradual ang pagtanom. Opo. Okay. So, bali, mga manot yapad sa 2 hectares do niyogan, manumat yapad do mga pinya, avocado, mga fruit-bearing trees. Ang karamihan talaga dyan, niyog. Saka yung baliw, ang tatawag ng baliw. Bariw ang tawag kay Bariw. baliw. Opo. Okay. So, di ka ra, no, mga pila man dong kita, ag pilang beses ka mo nag-harvest sa sang dagon sa niyog. Ano yan? 3 months yan eh. Ang niyog. Every 3 months. 3 months po. Okay. So, maabo man, mga pilang puno inyog nakatanom sa inyong property, sir? Mga drowndan yan? 200. Opo. Okay. So, mga manot gayo, iyaro inyong property sa split. Iya halin sa highway, mga manot gayo. Sa kalating kilometro siguro. So, meaning mga 1 hour man nga, no? Hindi mo Hindi maabot. mo naabot 1 hour, no? Hindi, wala. Pero may Mga- kalsada. Walang Wala. kalsada yan. Mayroong ginawang pude road, Oo. yun ang hindi sinuwinto. Oo. Hindi mabot. Di maabot. Okay. Pero ang kasi niya, ng tourist destination sa Ignito Cave. Do inyo nga. Dadaanan yung Property. lupa namin, property. Ay, abo ro gabisita sa Ignito Cave. Wala ngayon, sarado ngayon. Sarado? Opo. Ay, see. Pero dati, Daanan yan. Opo. haman yung sarado ro Ignito Cave. Hindi ko alam ang anong munisipyo, tsaka yung tagiyay tang lugta, kung ano ang Agreement. agreement nila. Ay, okay. So, anyway, bali, pag-abot mo tayo sa mga fruit-bearing trees, avocado, mga pilang kapuno it avocado nakatanom sa imong property halin sa dar. Ano yan? Namatay naman kasi yung puno ng avocado eh. Pag matanda na, Patay man. opo, mga 5 lamang yun na tira. Okay. Ay sa baryo, ang mga abo man na baryo. Babo, baliw. Nalugan na ng paklan ng niyog. Ay paano gina-harvest pa niyo dahon kag ubrang Opo, banig? opo. Okay. So, imong produkto sa imong gugtaan sa dar niyog, baryo, Bariw at saka yung prutas, opo. pinya pa. Wala, di wala mga akong ano lang yun. Parang dekorasyon lang yun ng pinya. Hindi maging Konsumo lang, Konsumo lang. personal. Okay. So, bali, pwede mo ba maistorya, no, kung ano pagidrong nagtaok mo inspirasyon, paano ka na-inspire para mabuo mo rin imong handom nga ano kaibahan imong pamilya? Ano dati inyong pangabuhi? Ano ro tugod kimo nga rason para maabot mo ro daya karang sitwasyon ninyo makarano? Ano yan? Anak buhay kasi yan eh. Magtanim ka, may hanihin ka. May produkto. Pag marami kang kita. Kung wala ka mang tinanim, wala kang hanihin. Yan, ganun po ang Kung marami kang tanim, marami kang hanihin. Kumbaga sipag lang, sipag. Opo, sipag at tiyaga. I see. So, nung paano nakaapekto ro mga suporta kinyo it Department of Agrarian Reform sa imong kabuhi ag sa imong pamilya? Malaki po yon dahil nag-aalala iba sa mga farmers. Kung anong kailangan. Pinapa-seminar para matuto yung farmers. Agrarian. Kung paano lumago ang produkto. Yun po ang tulong nun eh. Saka mayroon silang mga seeds. Binibigay. I see. Okay. So, may advice ka nung sa imong kapareho man nga mga farmers, ano rong imong pinaka-importanting haton-an?
mahalin yung hanap buhay, pagtanim, saka yung lupa ni para makaprodukto ng marami. Oo. Yan po. Palagahan. Palagahan, no? Ito importansya. Okay. So, bali, ikaw hay, officer ka man no? Opo. Inyong Tigom Agrarian Reform Cooperative. Pwede mo maistorya kung ano imong posisyon sa kooperatiba? Ang presyo ko sa kooperatiba ay Vice President. Bali, ikaw nga year nag-umpisa pagiging Vice President? Umpisa po nung asasyon pa dati, 2023. Oho. Yun po. Okay. So, paano ikaw nainganyo nga mag-intra sa asosasyon? Dahil doon sa luwang member, Oo. yun ang napasama ko doon. Nagka-interest ako doon. So, Nailak kong officer. okay. So, paano ikaw naging interesado sa pag-intra sa rayang kooperatiba? Ay, karoon ng kalaman tungkol sa farm. Dagdag kalaman. Okay. So, mga mga trainings, Seminars. seminars, Opo. do imong haintrahan sa bulig itaton Department of Agrarian Reform? Opo. Mga nga trainings, example? Sa officer, sa financial, marketing, lahat po yun. Pag-isama sa kapwa sa membro. Okay. So, bali, sa sa pagpungko nimo bilang Vice President like nga cooperative, ano yung mga na-experiencehan nga, kumbaga na-challenge ikaw, ano yung experience nga, kumbaga nalisdan ikaw pero na-overcome nimo, nalampasan mo? At sa rin sa negosyo kooperatiba, tulong-tulong Okay. para mapalago, Oo. para mapakinabangan ng mga membro itang kooperatiba, makapangigayat patang pamembro. Oo. Ano po? So, pila ka mo tanan dati nga nag-start it asosasyon tapos naging kooperatiba? Mga pila na ka mo? 30 kami noon Okay. Mabot na mga 7 plus noon 70 na. Opo. Abo, nagali, no? So, okay. So, imo mga members, mga ano man andang mga produkto gali sa andang mga gugta. Basi mo na sa iyo. Niyugman. Saka yung baliw. Bariw. Okay. Yung nila karamihan produkto dito sa Tigom Ano kasi ng Tigom niyog, bariw, isda. Isda sa baybay. Dagat na yan Dagat na yan dagat na. Okay. Dagat na gali. Dagat na yan, kabilan yan. Yan ang hanap buhay ng tao dito. So, ikaw, imo tayo farming tayo sa Opo. bukid. Okay. So, that time nga, wa ka pa na-stroke, no? Wa ka pa na-stroke. Ito kating nag-aagto sing ginaagtunan mo giting mga tanom. Opo. Dahil itahin mo kung Malinis. nabuhay o hindi, malinis. Opo. Maraming damo. Opo. Pagkahitan, palinisan. So, Dati uso pa yung kaingin dati. Ngayon bawal na Bali sa Kaingin, tapos mananim ng mga gulay, saring gulay. Ngayon bawal na bawal. Bawal na yung Kaingin. kaingin. Okay. So, based sa sa imo na experience, ano rin mga pinakamalisod nga experience during igto ka sa bukid nagapanan ano pinakamalisod mo na experience? Malayo. Saka hindi mo alam panahon uulan o hindi. Kaya yun talagang mahirap ang experience. Madulas yung kalsada yung dalan. Gatikang ka pa. Gatikang pa. Okay. So, di ka na sa kooperatiba rin ninyo bilang ikaw ay Vice President, ano ro imong mga ging suggest man nga mga plano sa inyong kooperatiba ano ro inyong nga mga ging intrahan nga mga negosyo? Ang negosyo namin ngayon ng kooperatiba yung rice trading. Saka yung paggawa ng banig. Pagitan ng baliw. Bariw. Ngayon, nag-project kami ngayon ng isang building, ganito kalapat, ganito kalaki, gawaan ng
banig. Ah, Yan po para sa kooperatiba. so approve na to. Approve na. Ah, okay. So, nung bali sa sa mga nag-obrat banig, member man ninyo ro ga-obrat banig noon or Membro. Membro man. Okay. Produkto nila, Mhm. kami ang bibili. Mhm. Opo. Tapos kamo man mag-market. Market. Okay. So may target market na kamo sa banig. Mayroon po. Mayroon na. Iba, sali na eh. Mhm. Sali nga sa duli. Mhm. Kakuha na yung duli dyan eh. Yung karabang kasi namin ditong kumukuha ng produkto ng banig, Mhm. yung antiki. Antiki pa. Dito kumukuha. Okay. Tapos Kaya inano namin niya na dito na sa amin na kuha ng supply. supply para hindi na sila lalayo. Antiki ano paged? Boracay. Wala pa, hindi pa masyado. Wala pa. Doon sa Nabas kukuha eh. Sa Nabas, Tagalisan na, no? Oo, malapit doon eh. Ay, okay. So, Yung yung mga item na pang regalo yan. mhm. Sa magitan ng native, baliw. Mag-abrang ko bag. Oh, yan. Gina-order Dito man. galing yan, iba. Gina-order lang, yan. Oo. Okay. Minsan na binibinta. So, abot ro, naka-supply na ka mga Manila ang order? Or Kalibo? Iloilo yata, yung dating nating naming asosasyon, Oo. yung dati, Mhm. nakadeliver na sila. Mhm. Binubuhay na namin ngayon. Ang panibago. Panibag-o. Okay. So, banig, ano paro plano itaton niya, no? Nga cooperative, luwas sa pagbutang dugang nga produktong banig, rice trading, ano pa gid? Plano? Ano pa lang yan dry run pa lang yan Kung mag-click yan, Mhm. lalaki yan. Lalaki pa yung produkto naming i-start mo na sa maliit Mhm. bago palaki. Minamonitor naman kami ni Bert Kevin eh. Ano taga-dar? Opo. Okay. So, balikan na to nung sa mga trainings gali. Kano inyong nga last nga training nga ging provide it dar? Last year or daya nga year? Sayang nga year, Oo. ang nakaraang taon, tukol po yun sa Tukol po yun sa ng financial status ng Cooperative. cooperative. Kung paano hawakan, paano palaguin. Hmm. Okay. So nung based sa imong position of vice chairman ikaw, wakat mga na-experiencehan nga halimbawa sa imong mga member nga o iba nagalaylo, o iba ay nadudula, may wakat na experience nga maruyon. Ang iba nga ang iba niyan, nag-Manila. I see. Oh, So unavailable sanda. Tapos okay man, dahil active man sila dito. Ang nag-adol, balik lang yan. Lang yan. Busy lang. busy lang. Opo. Okay. So bilang vice president i kooperatiba, may ginabaton ikaw nga sweldo or wakat sweldo? Voluntary lang po yun. Voluntary. Opo. So meaning Para walang lumago yung negosyo. Okay. So, Start by umpisa. voluntary lang. Opo. Okay. So, sa inyong rice retailing business, bali, nag-duty man kamo yung mga officer? Ano yan eh? Shipping? Bali sa treasurer lang yung gano'n eh. Gumagalaw eh. Oo. Kasi doon ng doon ng bigas. Oo. Doon kuha ng bigas. Treasurer lang yan sa manager. Huwag tumagano yan. Sa manager. Ano man audit man account man Oo. May mga officer man sa sa bookkeeper, sa manager, yung president. Sa inyong Kooperatiba. kooperatiba. Okay. Sa meeting, mga pilang beses ka mo nag-start or nag-conduct it meeting monthly ba or kada pilang months? Ano ngayon minsan may quarterly, minsan sa aming grupo, monthly yan. Oho. Opo.
Monthly. Sa grupo namin. Kada anong adlaw sa buwan? Thursday. First Thursday. Last Last Thursday. Thursday, buwan. Opo. Okay. So ano man usually nga ginamitingan ninyo? Yung tungkol sa asasyon, Mhm. kung paano i-handle, paano ilagoin, Mhm. paano magparami ng membro. Oo. So makaron abo man yun membro, may naga-intra pagid baga nga mga farmers na to ng mga ARB sa inyong kooperatiba. Yun po ang aming misyon. Oo. Na may katsanda. Mahikayat. Hamanwa taro iba naga-participate. ABC lang yun. ABC. Opo. Okay. Sa bundok, bundok ano eh. Oo. Ito Kukopray. no? Opo. Opera, check it mga tanom. So hindi mo mahagilap ya. Pag ano lang yan, pag karoon ng eskwela, Oo. andyan yan. Okay. Sunod ng mga bata. Gaagtosan na iya sa idalo. Sa baryo. Okay. So, based sa imo nung na experiencehan, ano ro pinakamalisod nga imong ginobra kat ikaw hay Vice President it inyong kooperatiba? Imong pinakanalisdan. Okay lang naman, kaya naman ang bilang Vice President. Diyan na presidente. Ang mga members pa. Opo. Ilang bilog inyong board of directors? 4 po yan. 4 bilog. Opo. Tapos ibang na yung position nyo na yon. Opo. Okay. So may mga request pa kabi ka mo sa taga Department of Agrarian Reform nga dugang pagid nga bulig or proyekto nga pwedeng maitawkin nyo? Puhunan na ni. Unan. Puhunan po. Kapital. Kapital. Okay, para sa siin kunta nga Pag-usapan ni kung paano lanuin yung project. Kung paano palaguin. Okay. So may iba man may nakabato na ba kamo mga equipments halin sa DAR or sa makaron bago pa lang kamo training ang gidanay? May equipment Wala pa. Alam na tanggal kami yung grass cutter. Okay. Opo. Para sa pilang bilog ng grass cutter? Isa lang. Yun lang natanggap namin. Oo. Nasira ngayon eh. Okay. Pero pa-repair? Opo. O pa-na-repair? Wala pa. Okay. Pero datong grass cutter, hagamit matayin nyo sa farm nyo sa ibabaw sa mga membro man? Opo. Tulad maliit ng baryo, pwede magamit yun. Maintenance in barangay roads. Opo. Sa mga farming kung may mga membro kailangan pwede hiramin. Okay. Sa inyo lang gasolina. Gasolina lang nag-alagaan machine. Machine. Okay. So, di ka na bali sa imo nga experience gali bali paano ikaw pili mo kang istorya kung paano ikaw na biktima stroke? Ano po yun? Nung gabi ng mga launa, pag dilat ko ng mata, parang Nagatiyog? tumatiyog yung bubong. Oo. Yan pala, ano daw yun? Sabi ng Dr. Vertigo, Okay. nag-cause yung high blood. Tapos na-stroke ka na dayon. Oo. Okay. So, umpisa ka tuwa ko mo nakabalik sa imong farm sa ibabaw. Ay, hindi lang. Diba ko mo nagbalik? Hindi lang. Yung kapatid ko na nagano, yung kuya ko. Dayon. Oo. I see. So, meaning iya ka mo sa inyong bagay kat na biktima at stroke? Opo. Okay. Ano yung obra bago na ikaw na biktima at stroke? Ano imong gin-obra? Nag-agtok pa sa farm? Hindi na. Doon lang sa tabing dagat. Okay. Ang hanap buhay namin ngayon, imiss ko nagluluto. Yun ang tinda ko. May karinderya? Diyan lang, yun sarap lang. Anong karinderya ninyo? I see. Okay. So pag abot mo tanong sa imong unga gali, pilang bilog ninyo nga? Isa po. Sa bilog. Tapos na school or nagato? Hindi pa, college pa lang. College. Ano nga kurso na? Business, ano yun? Administration? Opo, B. Sa Kalibo man? Sa Manila, mga dyan. Sa Muntino pa kano yung mga eskwela. Ito yung mga gali mo sa Manila. Muntino pa, College mo to? yung government, Government. pamantasan ang Muntino pa. Ito yung mga nagatoon. Doon kami dati, sa Muntino pa. Tapos nagbalik ka mo sa Buruanga. Olongga, opo. Okay.
So, bali, sa imo nga experience no, sa farming, bali ka na to no, imong mga tanom, paano ikaw nakakabawi kung halimbawa mag-igo man anong mga bagyo or mga kalamidad sa imong pananom? Paano ikaw nakakabawi? Tanim ulit. Tanim ulit? Opo. Nasira eh. Oo. Okay. So, Sama yun sa labidad ng ng simpo. tempo, panahon. Pero may information no nga nakaabot yaro PCIC sa Bulig Itdar. Opo, nung nakarang linggo, Ano yung istorya? Pa-member, pa-insure, ang pananom, ang hayop. Pre po yun, pre-insurance. Okay. Ay kung gusto mong pa-insure, kay press lang lapit kay press. Okay. Lapit na kay President. Opo. Okay. So, naka-insured ka na? Opo, tapos na po. Tapos na. Nung andito seminar. Automatic insured na. Opo. First time ka mo naka-insured? Hindi, yun 3 beses na yun eh. Tatlo na. Opo. Okay. Pero dati, katwa pa insurance, kung masamad inyong mga tanong sa... Wala. Wag kita zero? Zero po. Ay, okay. Walang impormasyon ng ganun eh. Late na. Late. Na. Pero at least may insurance na. Opo. Unlike dati. Okay. Sa pagkumpara mo dati nung sa pagpanguma, ano ro kinaiba pagpanguma dati nga mga dinag-on sa timpo ninyo, gasta ag makaron ano ro binagko? Ano ro pagbag-o? Maganda ngayon dahil tinutulungan ka ng gobyerno. May DAR dyan eh. Noon wala eh. Kung saan bahala ka sa buhay mo. Ngayon may DAR na eh. May department ka nang lalapitan eh. Yun ang maganda. Kung anong problema ng farming, tulungan ka ng gobyerno. Yun po yung pinagkaiba. I see. Okay. So, bali sir no, salamat gid sa iyong pag-share ko imo kon nga kabuhi no, may mga padumdum ikaw or may mga tips pagit ikaw sa imong kaibahan nga mga member tigom cooperative, ano imong panawagan or imong gustong hambagon sa mga member ag simpre sa mga nagapamati man niya sa tigom na interesado mag-intra sa kooperatiba ninyo, ano yung panawagan sir? Nawagan ko po kami sa Barangay Tigom, magpamimbro ko muna ang kooperatiba sa Barangay Tigom para maging maganda ang atong samahan. Pakalang ko yun ng marami kayong kalaman matutunan dito. Okay. May imo man no nga mensahe man sa kapareho man nga ERB nga sa siin hayro pagpangabuhi ng daon agid sa pag-uma, ano ro imong nga mensahe? Doon sa membro, magsipon lang kita para umasinso. How about sa aton nga Department of Agrarian Reform? May gusto kang ipanawagan, may gusto kang ipasalamat kanda, no? Sa Agrarian Reform, maraming salamat sa inyong tulong. Bulig. Thank you po. Okay. So, alright mga kasama, no? Nabatian no sa uman rong pagpaabot pagpahayag ni Sir Roberto Kasunkad, taga Barangay Tigom sa Banwa Ita, Buruanga. Thank you so much kid sir sa imong pagbahin sa imong istoryag insights makaron nga adlaw. Sa uman makasama aton nga pamatian sa uman sa masunod nga semana rong kape at balitang agraryo para sa dugang nga inspirasyon ag impormasyon sa uman. Ako inyong abyan, Radyoman Rodnel Aguirre. Rukausa it mga manguma atong itibong. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.